Ako si Marco, isang simpleng estudyante na may malaking pangarap sa larangan ng pagsayaw. Sa kabila ng aking kahinaan sa akademiko, palaging nandiyan si Lian, ang aking matalik na kaibigan, upang suportahan ako. Magkasama kami sa dance club ng aming paaralan kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Isang araw, habang abala kami sa pag-iensayo para sa nalalapit na kompetisyon, may kakaibang tensyon na bumalot sa gymnasium. Naroon kami ni Lian, nagpapraktis ng isang routine na inaasahan naming magdadala sa amin ng tagumpay. Ang bawat hakbang at galaw ay dapat perpekto, ngunit sa bawat pagsayaw namin, may nararamdaman akong bumabagabag sa loob ko. Hindi ko alam kung ano ito. Isang misteryo na tila nagsisimula nang gumapang sa aming pagkakaibigan. Marco, nararamdaman mo rin ba na may kakaiba? Tanong ni Lian habang nagpapahinga kami. Nakaupo kami sa gilid ng stage, pagod at pawisan, ngunit puno ng determinasyon. Oh, parang may mali, sagot ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo. Pero hindi ko mawari kung ano. Basta, ang alam ko, kailangan nating ituloy ang practice. Nagpatuloy kami sa aming routine. Sa bawat indayog at talbog ng aming mga katawan, kasabay nito ang pag-usbong ng isang hindi inaasahang damdamin. Minsan, nahuhuli kong nakatitig si Lian sa akin, tila may nais ipahayag ngunit hindi mabigkas. Ako man, nararamdaman ko ang pag-iiba ng aking damdamin kay Lian, hindi na ito basta pagkakaibigan. Ngunit kailangan kong pigilan ang sarili ko. Sa dance floor, hindi pwedeng magpaapekto sa emosyon. Sa gitna ng aming practice, dumating si Sir Rob, ang aming coach. Alright guys, I want you to really feel the music. I know you can do it. Nakangiti siyang nagbigay ng encouragement, ngunit hindi maikakaila ang pagod at tensyon sa kanyang boses. Habang nag-eensayo kami, naririnig ko ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ito'y dahil sa pagod o sa kakaibang damdamin na unti-unting bumabalot sa akin. Si Liana naman, mas lalo niyang pinapaganda ang bawat galaw, tila may nais siyang ipakita hindi lang sa akin kundi sa lahat. Habang patuloy ang pag-eensayo, bigla na lang bumagsak si Lian sa sahig. Lian! Sigaw ko. Agad akong lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang takot ay tila bumalot sa akin. Siya ay nakahiga, nanginginig ang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Marco, hindi ko kaya, bulong niya, halos hindi marinig. Ano ang nangyari kay Lian? Ang tensyon ay lalong lumala, tila may bumagabag sa kanyang loob na hindi niya kayang ipahayag. Ang aming dance routine ay naging saksi sa hindi inaasahang pag-aalinlangan at takot. Sa gitna ng aming pag-eensayo, ang masaya at magaan na pakiramdam ay napalitan ng misteryo at pangamba. Sa kabila ng aming pagod, kailangan naming malaman kung ano ang nangyayari kay Lian. Isa itong hakbang na magdedesisyon sa aming kapalaran, isang hakbang ng kabiguan o tagumpay sa dance floor. Ngunit paano namin haharapin ang sitwasyon na ito? Ang dance practice na ito ay hindi na lamang basta pagsayaw. Ito ay naging isang paglalakbay na puno ng emosyon, misteryo at tensyon. Ang ingay ng mga estudyanteng nag-uusap at nagsasayaw sa gym ay tila musika na sa aking pandinig. Kahit na ang pawis ay tila umaagos sa aking noo, ang pagod ay di ko naalintana. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan, ay nasa tabi ko, nakangiti habang nag-eensayo kami para sa nalalapit na dance competition. Simula pa lang ng semester ay sabay na kaming nag-iensayo at sa bawat galaw at hakbang ay tila mas lumalalim ang aming samahan. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero sa tuwing tinitingnan ko si Marco, may kung anong kumikiliti sa aking puso. Hindi ko na ito pinansin, iniisip ko na baka dala lang ito ng excitement sa paparating na kompetisyon. Habang nag-eensayo kami, napansin ko ang kakaibang sigla ni Marco. Parang may kung anong kinang sa kanyang mga mata,
tuwing tumitingin siya sa akin. Alam mo, Bianca, sabi niya habang nagpapahinga kami, ang saya talaga kapag kasama kita. Parang mas gumagaan ang bawat araw. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Ganon din ang nararamdaman ko, Marco. Pero kailangan nating maging focus para sa kompetisyon, ha? Tumango siya, pero ang nangiti sa kanyang mukha ay nanatili. Noon ko lang napansin ang kakaibang init sa kanyang tingin. Parang may nais siyang sabihin pero hindi niya magawang ilabas. Sa sumunod na araw, mas lalong naging masigasig si Marco. Parang may nais siyang patunayan. Sa bawat hakbang at ikot, mas lalo niyang binibigay ang kanyang pinakamahusay. Hanggang sa dumating ang araw ng kompetisyon, sabik kami pareho. Ramdam ko ang excitement sa hangin. Ang gym ay puno ng mga estudyante. Bawat isa ay may kanya-kanyang grupo na nag-e-ensayo. Habang naghihintay kami sa aming turn, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Marco, okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya, pero alam kong may bumabagabag sa kanya. Bianca, may gusto sana akong sabihin sa iyo pagkatapos ng sayaw. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang nais niyang sabihin? Pero bago pa man ako makapag-isip ng sagot, tinawag na ang grupo namin. Tumayo kami at pumunta sa gitna ng stage. Sa bawat galaw, sa bawat ikot, ramdam ko ang tibok ng aking puso. Nag-aalala ako sa sasabihin ni Marco pagkatapos ng sayaw. Naging masaya ang aming performance. Ang mga tagapanood ay pumalakpak at naging masaya kami sa resulta ng aming pinaghirapan. Pero habang pauwi kami, ramdam ko ang bigat ng sasabihin ni Marco. Bianca, gusto ko sanang sabihin na nagsimula siya pero natigil nang biglang may lumapit na isang babae. Si Ana, ang kanyang kaklase sa science, ay ngumiti sa kanya at nagbigay ng isang maliit na papel. Nakita ko ang performance niyo. Ang galing niyo, sabi ni Ana sabay sulyap kay Marco. Ngumiti si Marco at nagpasalamat. Pero nang umalis si Ana, ramdam ko ang pagkailang ni Marco. Bianca, gusto ko sanang sabihin na may nararamdaman na ako para sa'yo. Natigilan ako, hindi ko inasahan ang kanyang sinabi. Marco, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ngumiti siya, pero ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Okay lang, Bianca, ayos lang kung hindi mo pa alam. Pero sana, hindi ito magbago sa samahan natin. Tumango ako, pero ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ang pagkakaibigan namin ni Marco ay laging naging matibay, pero ang kanyang sinabi ay nagbigay ng ibang kulay sa aming relasyon. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy ang lahat. Habang naglalakad kami pauwi, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Parang may dingding na humahadlang sa dati naming kasayahan. Pero sa likod ng aking isip, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang nararamdaman ko para kay Marco? At sa dulo ng aming pag-uusap, nagulat ako nang biglang may dumaan na isang kotse. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang bumati. Si Ana na may nangiti sa kanyang mukha ay kumuway kay Marco. Marco, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya na tila nag-aabang ng sagot. Ramdam ko ang pag-aalinlangan ni Marco. Pero ang higit na nagpagulo sa aking isip ay ang kanyang sagot. Ana, siguro kailangan kitang makausap bukas. Nagtataka ako. Ano ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang kanyang sasabihin kay Ana? Sa oras na iyon, ang aking puso ay tila nagtatambol. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang twist ng tadhana ay tila nagbukas ng bagong kabanata at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ano ang kahulugan ng mga ngiti at sulyap ni Marco at ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang aming sayaw ay hindi pa tapos. Sa mga nagdaang araw, naging abala kami ni Mia sa pagpapractice para sa nalalapit na dance competition.
Hindi ko akalain na ang simpleng pagsayaw ay magiging komplikado dahil sa mga nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula itong damdamin para sa kanya. Ang alam ko lang ay kapag magkasama kami, parang ang bilis ng tibok ng puso ko at gusto kong palaging nandiyan siya sa tabi ko. Isang araw sa gitna ng aming practice, napansin ko na parang may bumabagabag kay Mia. Hindi siya ang karaniwang masigla at puno ng enerhiya. Mia, ayos ka lang ba? Tanong ko habang nagpapahinga kami sa gilid ng stage. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mga mata niya ang nangiti. Oo naman, Jonas. Medyo pagod lang siguro, sagot niya, pero alam kong may iba pa. Kung may problema ka, nandito lang ako. Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin ang kahit ano, 'di ba? Giit ko, umaasang magbubukas siya. Tumango siya, ngunit nanatiling tahimik. Nagpatuloy kami sa pagpapractice pero patuloy kong napansin ang kanyang pag-aalinlangan. Habang pinipilit kong itutok ang sarili sa mga hakbang ng sayaw, hindi ko rin maiwasang isipin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, habang nasa cafeteria kami, napansin kong mas tahimik si Mia kumpara sa nakasanayan. Mia, tungkol saan nga pala yung pinag-uusapan niyo ni Mark kahapon? Tanong ko. Naalalang nakita kong pag-uusap nila, biglang nagliwanag ang mga mata ni Mia, ngunit may bakas pa rin ng pag-aalala doon. Si Mark? Wala naman, nagtanong lang siya tungkol sa assignment natin. Sagot niya, ngunit ramdam ko ang pag-iwas niya. Nagpatuloy ang mga araw na may kalungkutan sa kanyang mga mata, hanggang sa dumating ang gabi bago ang competition. Nag-text siya sa akin, Jonas, pwede ba kitang makausap? Mahalagang mahalaga ito. Nagkita kami sa park na malapit sa eskwelahan. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig ang naririnig habang kami ay naglakad sa ilalim ng mga puno. Ano bang kailangan mo sabihin, Mia? Tanong ko, medyo kinakabahan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Jonas, alam mo bang matagal ko nang gusto si Mark? Sabi niya, hindi ko inaasahan ang kanyang mga salita. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa puso ko. Si Mark, hindi ko alam. Pilit kong pinipilit na itago ang pagkabigla at sakit. Oo, pero parang walang interes si Mark sa akin. Nakakalungkot lang kasi parang wala akong pag-asa. Patuloy niya. Dahil sa sinabi ni Mia, naisip ko ang mga pagkakataon na akala ko'y espesyal ang turing niya sa akin. Ang mga ngiti, tawanan at mga gabing magkasama kami ay hindi pala ganoon kahalaga sa kanya. Mia, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ko, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Natakot ako, Jonas. Natatakot akong baka magbago ang lahat. Pero ngayon, alam ko na kailangan ko itong sabihin sa iyo. Para sa sarili ko rin, tugon niya, may halong pag-aalala. Tumango ako, kahit na ang damdamin ko ay naguguluhan. Mia, kahit ano pa man ang mangyari, nandito pa rin ako para sa iyo. Pero sana ay malaman mo na, gusto rin kita. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas na sabihin iyon, pero alam ko na iyon ang totoo. Biglang tumigil si Mia sa paglalakad at hinarap ako. Jonas, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon pala ang nararamdaman mo. Sabi niya, may halong pagkagulat. Ngumiti ako kahit na may sakit na kaba sa dibdib. Oo, pero alam ko na hindi mo rin iyon nararamdaman. Pero ayos lang, Mia. Basta nandito lang ako, kahit ano pa man, sabi ko sinusubukang maging matatag. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Jonas. Salamat sa pagkakaibigan mo at sa pagiging totoo sa akin. Bulong niya. Habang nakayakap siya sa akin, naramdaman ko na kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman, mahalaga pa rin ang pagkakaibigan namin. Ngunit hindi ko maiwasang isipin, paano kung malaman ni Mark ang nararamdaman ni Mia? Paano kung maramdaman ni Mia ang nararamdaman ko sa kanya? Sa gabi ng competition, habang nasa backstage kami at nag-aayos, biglang lumapit si Mark kay Mia. Mia, may gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Mark
halatang kinakabahan. Nakatingin si Mia sa kanya habang ako naman ay nagmamasid sa gilid. Ano iyon, Mark? Tanong ni Mia nag-aalangan. Matagal ko nang gusto kang makasama. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa iyo, sabi ni Mark na sinundan ng malalim na paghinga. Parang tumigil ang mundo ko. Ang twist na hindi ko inaasahan ay narito na. Nagkatotoo ang kinatatakutan ko. Ngunit sa likod ng aking nararamdaman, alam kong ito na ang simula ng isang bagong yugto para sa amin ni Mia. Kung paano magtatapos ang kwentong ito, tanging oras lamang ang makapagsasabi. Hindi ko akalaing ang simpleng dance practice na ito ay magiging masalimuot na tila isang teleserye. Simula nang magdesisyon kaming dalawa ni Alex na magtulungan para sa nalalapit na school dance competition, maraming bagay ang nagbago, lalo na ang damdamin ko sa kanya. Ako si Mia at sa mga nakaraang araw, unti-unti kong nararamdaman na parang may iba sa pagitan namin. Parang may kiliti sa tuwing naglalapat ang aming mga kamay at may kakaibang saya sa tuwing nagkakatitigan kami. Pero sadyang mahirap tanggapin na maaaring wala namang ibig sabihin ito para kay Alex. Ngayon ay nasa gym kami, abala sa pag-iensayo ng bagong routine. Mia, subukan natin ang bagong step na ito, sabi ni Alex habang iniaabot niya ang kanyang kamay sa akin. Agad ko namang tinanggap iyon at sinimulan namin ang pagsayaw. Ngunit habang umiikot kami, hindi ko maiwasang hindi mapansin ang kanyang mga mata. May kung anong ningning doon na tila ba may sinasabi sa akin o baka naman imahinasyon ko lang ito. Mia, okay ka lang? Tanong ni Alex matapos kong magkamali sa isang hakbang. Mukhang napansin niya ang pagkabahala ko. Ha? Oo, okay lang. Pasensya na nawala sa focus. Sagot ko sabay ng ngiti. Pilit na itinatago ang kaba sa dibdib. Sigurado ka? Mukhang malalim ang iniisip mo? Tanong niyang muli habang inaayos ang aming posisyon para sa susunod na bahagi ng sayaw. Wala. Tara, ulitin natin, sabi ko, pilit na binabalik ang atensyon sa sayaw. Pero sa totoo lang, isang bagay lang naman ang laman ng isip ko, ang posibilidad na hindi ko kayang harapin. Paano kung hindi pareho ang nararamdaman namin ni Alex? Patuloy kaming nagsanay at sa bawat hakbang at ikot, ramdam ko ang lalim ng aming koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa akin. Hindi ko maalis sa isipan na baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Baka sa kanya, simpleng practice partner lang ako. Nang matapos ang practice, naupo kami sa gilid ng gym. Parehong pagod at hinihingal. Mia, alam mo ba kung bakit gusto kong maging partner ka sa sayaw na ito? Biglang sabi ni Alex hinihingal, ngunit seryoso ang mga mata. Ano? Bakit? Tanong ko, pilit na hindi nagpapahalata ng excitement sa kanyang susunod na sasabihin. Kasi ikaw yung taong alam kong makakaintindi sa akin. Alam kong mahirap ang routine na ito, pero sa'yo ako nagtitiwala, sagot niya. Tila may iba pang nais ipahiwatig ang kanyang mga salita, ngunit hindi ko magawang itanong pa. Ngunit bago ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng gym at pumasok si Lisa, ang matalik na kaibigan ni Alex. Alex, kanina pa kita hinahanap, sigaw ni Lisa habang papalapit sa amin. Bigla namang nagbago ang mukha ni Alex, mula sa seryoso ay tila naging aligaga. Liza, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alex halatang nagulat sa biglaang pagdating ng kaibigan. Kailangan nating mag-usap. Importante ito, sabi ni Liza sabay hila kay Alex palayo sa akin. Naiwan akong nag-iisa sa gilid ng gym, nagtataka at nag-aalala. Ano kaya ang mahalagang pag-uusapan nila? At bakit tila aligaga si Alex? Habang pinagmamasdan ko silang nag-uusap mula sa malayo, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabigo. Parang may bahagi sa akin ang nagsasabing, may hindi ako alam, may hindi ako nauunawaan sa pagitan nila ni Lisa. Ilang minuto ang lumipas at bumalik si Alex sa tabi ko, halatang may iniisip. Mia, pasensya na. Kailangan ko munang umalis.
Sabi niya, pilit na ngumingiti. Ah, okay. Sige, bukas na lang ulit. Sagot ko, pilit na itinatago ang aking pagkabigo. Hindi ko maikakaila, masakit na hindi niya ako isinama sa usapan nila ni Liza. Pero wala akong karapatan magreklamo. Hindi ba? Kaibigan lang naman ako. Habang lumalayo si Alex, naiwan akong nag-iisip kung ano bang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. At ang mas mahirap tanggapin, ano kaya ang tunay na nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko na napigilang mag-isip ng kung ano-ano. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang huli. Ngunit habang paalis siya, may narinig akong pabulong na sinabi ni Lisa bago sila lumabas ng gym. Kailangan nating sabihin sa kanya, Alex, hindi pwedeng ganito na lang. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lisa at sino ang tinutukoy niyang kailangang sabihan? Ako kaya iyon? O may iba pa? Sa kabila ng lahat ng pagtatangka kong hindi mag-isip ng masama, hindi ko maiwasang mag-alala. Lalo na't may kung anong kaba ang bumabalot sa akin na parang isang panaginip na ayaw magising. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero isang bagay ang sigurado. Kailangan kong malaman ang totoo. At sa pagkakataong ito, handa akong harapin ang anumang kahihinatnan. Bilang isang estudyante sa high school, hindi ko inakalang magiging ganito kakomplikado ang buhay pagdating sa emosyon. Ang saya ng mga araw na kasama ko si Mia sa dance practice ay tila unti-unting nagiging alanganin. Nagsimula sang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan. Pero bakit tila ba may kakaibang damdamin na namumuo sa pagitan namin? Hindi ko na alam kung paano ito haharapin. Hey Alex, tara na sa practice. Tawag ni Mia mula sa kabilang bahagi ng koridor. Nilingon ko siya at ngumiti, pilit na itinatago ang magulong damdamin sa loob. Oo, sige. Tara, sabi ko, sabay lakad papunta sa gym. Habang naglalakad kami, napansin kong tila may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Mia, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo ngayon, tanong ko habang sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Ha? Ah, oo. Medyo pagod lang siguro, sagot niya, pero alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Kilala ko si Mia, ang bawat pilantik ng kanyang mga mata, ang bawat buntong hininga. Pero ngayon, parang may itinatago siya. Pagdating namin sa gym, agad naming sinimulan ang dance practice. Ang saya ng paggalaw namin sa musika ay tila naging escape sa magulong emosyon. Pero kahit gaano pa kami kasaya habang nagsasayaw, ramdam ko pa rin ang tension sa pagitan namin. Nagpatuloy ito hanggang sa matapos ang practice. Alex, may gusto sana akong pag-usapan. Biglang sabi ni Mia habang nag-aayos kami ng gamit. Kinabahan ako. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman ba ito sa nararamdaman ko para sa kanya? Sige, ano yon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam mo ba si Jake? Yung kaklase natin sa history? Simula niya. Tumango ako, hindi pa rin alam kung saan papunta ang usapan. Nag-confess siya sa akin kanina bago tayo mag-practice. Patuloy niya. Nabigla ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ano ang sabi mo? Tanong ko, pilit na nagtatago ng selos sa aking boses. Hindi ko alam, Alex. Magulo. Gusto ko sanang hingin ang opinyon mo kasi ikaw lang ang pinaka-close ko. Paliwanag niya. Ramdam ko ang sincerity sa boses niya pero hindi ko maiwasang masaktan. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung gusto ko rin siya pero natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan namin. Hindi ko alam kung paano ako sumagot. Naisip ko, paano kung aminin ko kay Mia ang nararamdaman ko? Pero paano kung masira ang pagkakaibigan namin dahil doon? Hindi ko kayang mawala siya, kahit bilang kaibigan lang. Mia, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Sagot ko na lamang kahit pilit na kinukumbinsi ang sarili na ito ang tamang gawin. Ngumiti siya kahit paano ay masaya sa naging usapan namin. Salamat Alex, alam ko na pwede akong magtiwala sa'yo. Pagkatapos ng usapan namin, sabay kaming umuwi.
Sa isip ko, naglalaro ang iba't ibang senaryo. Paano kung aminin ko sa kanya? Paano kung may pag-asa pa? Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa school, napansin kong may kakaibang saya sa paligid. Ang dating malamig at walang buhay na campus ay tila ba puno ng kulay at saya. Dumiretso ako sa classroom at doon nakita ko si Mia nakausap si Jake. Mukhang masaya sila. Biglang may kumatok sa pinto ng classroom. Isa sa mga kaklase namin ang lumapit at binuksan ito. Pumasok si Mrs. Santos, ang aming guro sa math, na may dalang isang importanteng anunsyo. Good morning class, may espesyal na anunsyo ako para sa inyo. Simula ni Mrs. Santos. May darating na espesyal na bisita mula sa isang kilalang dance academy sa susunod na linggo. Magkakaroon ng audition para sa scholarship. Lahat ng interesado ay pwedeng sumali. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nagulat at sabik. Isa itong malaking oportunidad para sa amin. Pero sa kabila ng excitement, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa amin ni Mia. Paano kung matapos ang lahat ng ito ay mag-iba ang lahat? Habang pauwi, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga nangyari. Kinabukasan, may audition. Kailangan naming maghanda ni Mia, pero paano ko haharapin ang sitwasyon? Kinabukasan ng audition, sakto akong dumating sa gym at nakita ko si Mia na naghahanda na. Alex, ready ka na ba? Tanong niya, ngiting na ngiti. Oo naman, sagot ko, pilit na hindi ipinapahalata ang kaba. Nagsimula ang audition at kahit paano naging maayos ang lahat. Pero sa gitna ng aming performance, biglang nagkaaberya ang sound system. Tumigil ang musika at napahinto kami sa pagsayaw. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nagtataka kung ano ang susunod na gagawin. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumayo si Jake mula sa audience at naglakad papunta sa amin. Kaya niyo yan, sabi niya, ngiting ng ngiti. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung paano susunod na kikilos. Ang mga bagay na hindi ko inaasahan ay nangyayari at sa loob ko, may isang bagay na nag-uudyok na gawin ko ang matagal ko nang pinag-iisipan. Ano ang mangyayari sa amin ni Mia? At paano ko haharapin ang sitwasyon kasama si Jake? Ang lahat ng ito ay tila isang malaking cliffhanger na kailangan kong harapin. Simula nang sumali kami ni Andrea sa dance club ng aming paaralan, hindi ko inakala na ganito pala. Kahirap ang mag-practice ng sayaw para sa nalalapit na kompetisyon. Hindi ko rin inakala na sa gitna ng mga pagod at pawis, mabubunyag ang mga bagay na akala ko'y nakatago lamang sa likod ng mga ngiti at tawa namin ni Andrea. Isang hapon, habang abala kami sa pag-iensayo sa gymnasium, maririnig ang tunog ng musika na paulit-ulit na tumutugtog sa speaker. Si Andrea, na isa sa pinakamagaling sa grupo, ay nakatutok sa pagsasaayos ng kanyang mga hakbang. Ako naman, kahit hirap na, patuloy pa ring sumusunod sa kanyang galaw. Ang saya talaga ng sayaw na to, 'di ba, Jacob? Tanong ni Andrea habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Nakangiti siya sa akin, pero may kung anong kirot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Oo nga parang hindi na tayo nag-aaral, puro sayaw na lang. Sagot ko naman, pilit na pinapasigla ang aming usapan. Sa loob-loob ko, iniisip ko kung ano ang bumabagabag sa kanya. Hindi naman siya ganito dati. Isang gabi, matapos ang isa na namang nakakapagod na practice, napagpasyahan naming magpahinga muna sa maliit na parke malapit sa paaralan. Naupo kami sa isang lumang bench sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, nagbibigay sa amin ng munting liwanag sa gitna ng dilim. Alam mo, Jacob, biglang sabi ni Andrea, bumasag sa katahimikan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. May bakas ng kaba sa kanyang boses at bigla akong kinabahan. Ano yon, Andrea? May problema ba? Tanong ko, nag-aalala. Tumitig siya sa akin, parang iniisip kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. Matagal na kitang kilala, Jacob, at sa tagal ng pagkakaibigan natin, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Puntong ano?
Tanong ko, kahit alam ko na ang maaring ibig niyang sabihin. May kutob na ako, pero hindi ko inasahan na ganito kabilis ang mga pangyayari. Jacob, alam kong masaya tayong magkaibigan at ayokong masira ito, pero hindi ko na kayang itago pa. Gusto kita, hindi bilang kaibigan lang, kundi higit pa roon, sabi ni Andrea, sabay iwas ng tingin na parang nahihiya. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na aaminin niya ito sa akin. Alam kong may espesyal na damdamin siya para sa akin, pero hindi ko inasahang aabot ito sa ganito. Andrea, tanging nasabi ko, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung pareho kami ng nararamdaman. May bahagi ng puso ko na natatakot sa posibilidad na mawala ang aming pagkakaibigan. Jacob, okay lang kung hindi mo kayang sagutin ngayon. Gusto ko lang maging tapat sa iyo, dagdag niya, pilit na pinipigil ang mga luha. Hindi ko alam kung paano kami matatapos sa ganitong sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, naging awkward ang mga practice namin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Andrea. Nandyan pa rin ang saya at tawanan, pero may bigat sa aming mga puso na hindi ko maalis. Isang gabi, nagpasya akong magpakaprangka. Nakita ko siya sa gymnasium, nag-e-ensayo mag-isa. Lumapit ako, at sa wakas nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya. Andrea, pasensya na kung medyo naging aloof ako nitong mga nakaraang araw, simula ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero ayokong mawala ang pagkakaibigan natin dahil sa nararamdaman mo. Tumingin siya sa akin, may halong pag-asa at takot sa kanyang mga mata. Jacob, kahit ano pa ang mangyari, importante sa akin ang pagkakaibigan natin. Kaya ko nga sinabi sa iyo dahil ayokong may itinatago pa ako. Alam mo, Andrea, hindi ko rin alam ang nararamdaman ko ngayon. Pero isa lang ang sigurado ako, mahalaga ka sa akin at hindi ko kayang mawala ka. Sagot ko, sabay ngiti. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may dumaang anino sa likod ng gymnasium. Napatingin kami at nakita naming may tao. Nakangiti itong lumapit sa amin at nagulat kaming dalawa nang malaman kung sino ito. Si Lucas, ang bagong estudyante na kamakailan lang ay lumipat sa aming paaralan. Pasensya na kung istorbo, pero mukhang seryoso ang usapan niyo sabi niya, may halong biro sa kanyang boses. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, may kung anong tensyon na dala ang kanyang presensya. Lucas, anong ginagawa mo dito? Tanong ko, habang ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaiba sa kanyang dating. Wala naman, gusto ko lang sanang makipagkaibigan. Pero mukhang may kailangan akong ipagtapat sa inyo, ani Lucas, na nagbigay ng dagdag na kaba sa akin at kay Andrea. Sa sandaling iyon, hindi namin alam na ang pagdating ni Lucas ay magdadala ng mas malalim na komplikasyon sa aming sitwasyon. At sa gitna ng gymnasium na iyon, habang nakatitig sa kanya, batid ko na ang mga susunod na araw ay magiging masalimuot. Hindi ko akalaing aabot kami sa puntong ito ni Marco. Sa totoo lang, noong una, ang dance practice na ito ay isa lamang sa mga extracurricular na gawain na kinuha ko upang makaiwas sa pagkabagot ng buhay, estudyante. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natutunan na hindi lang pala sayaw ang natutunan ko dito. Natutunan ko ring makilala si Marco, ang kaklase kong hindi ko inaasahang magiging kaibigan ko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakamali. Sa unang araw ng practice, nagkamali ako ng hakbang at muntik na akong matumba. Agad na pumunta si Marco sa tabi ko para alalayan ako. Nang makita ko ang nangiti niyang puno ng pagkaaliw, hindi ko mapigilang mapangiti rin. Simula noon, naging madalas ang aming asaran at biruan. Hindi ko maitatanggi, magaan ang loob ko sa kanya. Ano, ready ka na ba? Tanong ni Marco habang nag-aayos ng kanyang sapatos. Palagay ko, pero sana naman hindi na ako magkamali ngayon. Sagot ko sabay tawa. Alam kong palaging nandoon si Marco para ipaalala sa akin
na hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang maging masaya. Habang nag-e-ensayo kami, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa hirap ng sayaw, kundi dahil sa bumibigat na damdamin ko para kay Marco. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya o kung dapat ko bang sabihin. Siguro, takot lang ako sa posibilidad ng pagkabigo. Kung aaminin ko sa kanya ang nararamdaman ko, paano kung hindi niya ito maramdaman? Hoy Trixie, ano bang iniisip mo? Tanong ni Marco matapos akong makalimot sa isang hakbang. Ah, wala, sorry, medyo lutang lang ako. Palusot ko habang iniwas ang tingin. Nakikita ko ayusin mo nga yan, partner. Birong pangaral ni Marco habang kinikindatan ako. Sa tuwing ginagawa niya iyon, parang may kung anong kiliti sa puso ko. Pero kailangan kong maging matatag. Alam kong hindi tamang umasa sa isang sitwasyon na hindi naman sigurado. Matapos ang practice, nagpasya kaming kumain sa paborito naming karinderya sa labas ng campus. Sa kahabaan ng aming pag-uusap, napansin ko ang kakaibang sigla sa boses ni Marco. Parang may balak siyang sabihin sa akin, pero natatakot din siya. Marco, may problema ka ba? Tanong ko habang nilalantakan ang aking kare-kare. Ah, wala naman. Medyo may iniisip lang ako, sagot niya, pero halata sa mukha niyang mayroong bumabagabag sa kanya. Sabihin mo na kasi, para kang nagtatago ng bomba diyan. Biro ko, pilit na pinapasaya ang timpla ng usapan. Okay, okay. Ganito kasi yon. Simula ni Marco, sabay hinga ng malalim. May gusto akong sabihin sa'yo. Bigla akong napatigil sa pagnguya. Parang bumagal ang oras at nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ito na ba yon? Sa wakas, sasabihin na ni Marco ang matagal kong inaasahan. Trixie, alam mo kasi, ikaw ang isa sa pinakaimportante kong tao sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero gusto ko na malaman mo na mahalaga ka sa akin. At habang nagsasalita si Marco, hindi ko mapigilang nangumiti. Tila lahat ng takot at pangamba ay nawala. Eto na ang hinihintay kong pagkakataon. Gusto ko sanang makipag-date kay Ella. Alam mo yung crush kong isa pang dancer sa kabilang grupo? Alam ko kasi na close kayo, kaya naisip ko baka pwede mo akong tulungan. Biglang bumagsak ang mundo ko. Ang mga ngiti ay napalitan ng ngiti na pilit kong pinanatili. Hindi ko alam kung paano mag-react. Parang pinipiga ang puso ko. Hindi ko inasahan na sa kabila ng lahat ng saya at tawa, ang twist na ito ay bumaliktad sa aking inaasahan. Ah, oo naman. Kaya kita tulungan diyan, sagot ko. Pilit na kinokontrol ang boses ko na huwag bumigay. Sa loob-loob ko, nais kong magtago. Nais kong umiyak, pero sa harap ni Marco, ang importante ay maging kaibigan. Hindi ko dapat ipakita ang pagkabigo ko kahit paanong sakit ang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko maialis sa isip ko ang plano niya. Paano kung tulungan ko siya at maging sila ni Ella? Baka ito na ang simula ng paglayo namin sa isa't isa. Pero kahit anong mangyari, alam kong mahalaga pa rin si Marco sa akin. Kailangan kong tanggapin ang sitwasyon. Kahit pa masaktan ako, pagdating sa dormitory nagpaalam na kami. Salamat Trixie. Alam kong palagi kitang maaasahan, sabi ni Marco sabay yakap. Habang yakap ko siya, naiisip ko ang mga susunod na hakbang, kung paano ko susubukang mag-move on mula sa nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, ang hindi ko alam ay haharap pa kami ni Marco sa isang mas malaking pagsubok, isang pagkakataon na magpapabago sa takbo ng aming pagkakaibigan. Sa wakas, nakuha na namin ni Mia ang tamang galaw para sa aming dance routine. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-indak sa kantang pinili ng aming klase ay magiging ganito kahirap. Sa bawat pagpadyak ng paa at pag-ikot ng katawan, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko dapat siya mahulog. Pero sa kabila ng lahat, masaya ako na siya ang kasama ko sa pagsasanay na ito. Okay ka lang ba, Jake?
Tanong ni Mia habang pinapahid ng kanyang puting tuwalya ang pawis sa kanyang noo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagod, ngunit nariyan din ang kislap ng determinasyon. Oo naman, sagot ko, sabay ng ngiti. Ikaw, kaya pa? Tumango siya. Kaya pa? Wala to. Sabay kaming napatawa. Sa loob ng ilang linggo ng pag-iensayo, hindi ko namamalayang mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Sa pagitan ng mga pagkakamali at mga tawa, unti-unti kong napansin ang maliit na mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang liwanag sa kanyang mga mata kapag masaya siya, at ang kanyang kakaibang habit na kumagat sa labi kapag nag-iisip. Pero sa kabila ng saya na nadarama ko tuwing kasama siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ngayong malapit na ang araw ng presentasyon, parang may kulang pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing hindi lahat ay maayos. Jake, may sasabihin sana ako. Biglang sabi ni Mia habang kami ay nag-aayos ng aming gamit. Tumigil ako sa ginagawa ko at tumingin sa kanya. Ano kaya ito? Bigla akong kinabahan. Sige, ano yon? Tanong ko habang sinusubukang itago ang aking kaba sa likod ng isang payapang mukha. Alam mo ba yung tungkol kay Dan? Sabi niya at sa pagbanggit ng pangalan na iyon, para bang biglang tumigil ang oras. Si Dan, ang kaibigan naming dalawa na hindi na nakakasama sa practice dahil sa ibang mga commitments. Oo, ano meron? Tanong ko kahit may kutob na ako sa susunod niyang sasabihin. Nag-usap kami kahapon, simula niya, at doon ko na naramdaman ang bigat ng magiging pahayag niya. Sinabi niya sa akin na gusto niyang bumalik sa group para sa final performance. Sa isang iglap, parang naglaho ang lahat ng pagod at saya na naramdaman ko kanina. Ang buong rutina namin ay para sa aming dalawa ni Mia. Ngunit sa pagdating ni Dan, parang biglang nagbago ang lahat ng plano. Ganun ba? Sagot ko na pilit pinapakalma ang sarili. Anong sabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko pa. Sagot niya, sabay tingin sa akin ng diretso sa mga mata. Pero gusto kong malaman mo na gusto ko pa ring ikaw ang partner ko sa performance. Sa kabila ng gulo sa aking isipan, may isang bahagi sa akin ang natuwa. Pero may tanong na hindi ko maiwasang itanong. Bakit ako, Mia? Bakit hindi na lang si Dan? Tumigil siya sandali bago sumagot. Kasi masaya ako kapag kasama kita. Iba yung connection natin, Jake. At ayokong mawala yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ngunit hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Pareho kaming natahimik habang ang paligid ay tila nagiging mas maliit at mas tahimik. Ngunit bago pa man ako makahanap ng tamang salita, isang boses ang pumuno sa gymnasium. Jake, Mia, sigaw ni Dan na hindi ko na malayang papalapit na pala sa amin. May magandang balita ako. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nagtataka at nag-aalala. Ano kaya ang ibig sabihin ni Dan? Sa bawat hakbang na papalapit siya, ramdam ko ang unti-unting pag-igting ng hangin sa paligid. Nang makalapit si Dan, hindi ko na napigilan ang pag-usisa. Anong balita, Dan? Ngumiti si Dan, may kislap sa kanyang mga mata. Nakausap ko na si Miss Reyes at pumayag na siyang gawing trio ang performance natin. Tayong tatlo ang magpe-perform. Natigilan ako. Trio? Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Ang lahat ng pinaghirapan at pinagsikapan namin ni Mia ay biglang mapapalitan ng bagong dynamics. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng sarili ko na nagsasabing baka ito na ang sagot sa hindi ko maipaliwanag na kaba kanina. At sa likod ng pag-aalala at pagkalito, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Paano nito mababago ang lahat sa pagitan naming tatlo? Sa kabila ng lahat, napangiti na lang ako kay Mia at Dan. Isang panibagong pagsubok na naman ito para sa aming pagkakaibigan at sa aming performance. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
Isa lang ang sigurado ko, handa akong harapin ang anumang mangyari kasama sila. Ngunit sa likod ng nangiti, may kaba pa ring namumuo sa aking dibdib. Kaba na hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa wakas, dumating na ang araw ng aming dance practice. Tila ito ang pinakamahalagang araw sa loob ng ilang linggo ng aming preparasyon. Magkasama kami ni Carla sa gymnasium, pareho kaming kinakabahan pero puno ng pag-asa. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ito sa tuwing magtatama ang aming mga mata. Ready ka na ba, Luke? Tanong ni Carla habang inaayos ang kanyang sapatos. Oo naman, sagot ko, pilit nang ngumingiti. Alam kong kaya natin to. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko nga. Parang may bumibigat na bagay sa dibdib ko. Nag-umpisa ito noong nakaraang linggo nang mas madalas kaming magkasama ni Carla. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, may mga sandaling parang iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Habang nag-eensayo kami, biglang dumating ang aming dance coach. Okay guys, show me what you've got, sabi ni Coach Rivera, nagpapakita ng mahigpit na ekspresyon. Nagsimula kaming sumayaw sa saliw ng musika. Pinilit kong ibuhos ang lahat ng enerhiya ko sa bawat galaw. Sinundan ko ang bawat hakbang na pilano namin, ngunit sa tuwing titingin ako kay Carla, tila may ibang musika na naririnig ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ito. Isang kakaibang bagay na tila umaapaw sa loob ko. Napansin kong may mali sa mga hakbang ni Carla. Hindi siya nakafocus. Carla, okay ka lang ba? Tanong ko, nang mapansin kong nagkamali siya sa mga hakbang. Sorry, hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Sagot niya, nag-aalala. Pinilit naming itama ang mga mali. Paulit-ulit kaming nagsanay hanggang sa maging maayos ang lahat. Sa tuwing magpapahinga kami, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ito ang dating Carla na kilala ko. May iba sa kanyang mga mata, parang may itinatago siya. Luke, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya bigla habang nagbababad kami ng pawis sa gilid ng gymnasium. Nagulat ako. Ano yon? Ito kasi. May nararamdaman akong kakaiba sa atin. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Napabuntong hininga ako. Anong ibig mong sabihin? Parang may nagbago, Luke. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero bigla akong kinabahan. May nagbago nga pero hindi ko inaasahan na siya ang magsisimula ng usapan tungkol dito. Bakit? May ginawa ba akong hindi maganda? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi naman, alam mo ba, minsan iniisip ko kung tama pa bang maging magkaibigan tayo. Parang masyado ng komplikado. Sabi niya, puno ng kalungkutan ang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Parang bigla akong nawala ng boses. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan namin hanggang sa magsimula ulit kami sa practice. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, parang may isang bahagi sa akin na nawala. Siguro dahil sa mga salitang binitiwan ni Carla, mga salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na gusto ko pa rin siyang makasama, kahit na masakit. Nang matapos ang practice, sabay kaming lumabas ng gymnasium. Naglakad kami sa tahimik na koridor ng paaralan. Parang isang eksena sa pelikula kung saan ang mga bida ay magkaibigan na nagkakaroon ng di pagkakaintindihan. Bukas ulit, okay? Tanong ko, sinusubukang ibalik ang sigla sa aming usapan. Oh, bukas ulit, sagot niya, pero hindi niya ako tiningnan sa mata. Habang naglalakad kami palabas, biglang may dumating na mensahe sa cellphone ko. Binuksan ko ito at nagulat sa nabasa ko. Isang mensahe mula kay Carla, pero hindi ito para sa akin. Nagkamali siya ng send. Ang mensahe ay para sa ibang tao, isang tao na hindi ko kilala. May gusto na akong sabihin sa kanya, pero hindi ko alam kung paano. Pero alam ko,
Alam kong kailangan ko na itong sabihin. Napahinto ako sa paglalakad. Tumingin ako kay Carla pero siya ay tuloy-tuloy lang sa kanyang paglalakad. Hindi alam na nabasa ko ang kanyang mensahe. Nagtaka ako. Sino ang tinutukoy niya? Ako ba ang kailangan niyang sabihan o ibang tao? Sa kabila ng aming pagkakaibigan, naramdaman kong may puwang na hindi ko kayang punuan. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong may kailangan akong malaman, isang bagay na magpapaiba sa lahat ng ito. At sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung handa na akong malaman kung ano iyon. Sa totoo lang, hindi ko akalaing aabot kami sa ganitong punto. Parang kailan lang ay nangangapa pa kami ni Mika sa unang hakbang ng aming dance routine. Ngayon, narito kami sa huling gabi ng practice, nagbibilang ng oras bago ang aming final performance para sa school festival. May halo-halong emosyon ang bumabalot sa akin habang naglalakad papunta sa auditorium. Masaya ako dahil sa wakas ay makikita na namin ang bunga ng aming pinaghirapan. Ngunit may bahid ng kaba dahil sa damdaming hindi ko mawari. Miguel, sigurado ka bang ayos lang ang lahat? Tanong ni Mika habang inaayos ang kanyang sapatos. Nasa gilid kami ng stage, inaabangan ang aming turn para sa rehearsal. Oo naman, Mika. Kaya natin to, di ba? Pagsusumikap kong ipakita ang kasiguraduhan sa aking tinig kahit na ang totoo'y kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Miguel, alam mo ba na hindi lang performance ang iniisip ko? Bulong ni Mika, sabay tingin sa akin ng diretso sa mata. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita dati. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na hinahabol ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ngumiti siya ng bahagya na para bang may lihim siyang alam na hindi ko pa natutuklasan. Basta, mamaya, pagkatapos ng performance natin, may gusto akong sabihin sa'yo. Sagot niya na may halong pag-aalinlangan. Napatitig ako sa kanya, nagtataka sa kung ano ang kanyang ibig ipahiwatig. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, tinawag na kami ng aming dance instructor para sa pagsisimula ng rehearsal. Pumasok kami sa stage, hinanda ang aming mga sarili sa musika na nagsimula ng tumugtog. Habang umiikot kami sa stage, kumpleto ang aming focus sa bawat hakbang, bawat galaw. Parang isang sining ang aming pagsayaw, puno ng emosyon na hindi maipaliwanag. Ngunit sa likod ng aking isipan, patuloy na bumabalik ang sinabi ni Mika. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang mga salitang iyon? Matapos ang rehearsal, umupo kami sa gilid ng stage, pagod ngunit masaya. Habang nag-uusap ang ibang mga estudyante, kami ni Mika ay nanatiling tahimik. Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Parang may bumabalot na misteryo sa hangin. Miguel, gusto mo bang pumunta sa rooftop pagkatapos ng performance natin? Tanong ni Mika. Binasag ang katahimikan. Rooftop? Bakit naman sa rooftop? Tanong ko na lalong napaisip. Basta Miguel, may gusto lang akong ipakita sa'yo. Sabi niya na para bang may lihim na sorpresa siyang inihahanda. Naguguluhan man, pumayag na rin ako. Matapos ang aming performance, naglakad kami papunta sa rooftop. Madilim na ang paligid, ngunit maliwanag ang buwan sa langit, nagbibigay liwanag sa aming daan. Pagdating namin sa rooftop, kitang-kita ang magandang tanawin ng mga bituin. Lumingon si Mika sa akin, tila may sasabihin ngunit nag-aalangan. Tila may bumabalot na kaba sa kanyang puso, tulad ng nararamdaman ko. Miguel, alam mo ba kung bakit gusto kitang makasama sa dance practice? Tanong niya. Biglang seryoso ang kanyang tono. Nag-isip ako saglit bago sumagot. Dahil magkaibigan tayo, di ba? At magaling kang sumayaw. Sabi ko, na tila nagtataka pa rin. Ngumiti si Mika, ngunit may kirot sa kanyang ngiti. Miguel, hindi lang iyon ang dahilan, sabi niya, sabay hawak sa aking kamay. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras. Ang hawak ni Mika ay may hatid na kakaibang init, kakaibang damdamin na hindi ko pa naramdaman dati.
Miguel, gusto kita, sabi niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung paano sasagutin ang kanyang damdamin. Pero bago pa man ako makapagsalita, may biglang dumating na tawag sa kanyang cellphone. Nag-aalangan siyang sagutin ito, ngunit pinili niyang i-ignore muna. Mika, gusto kitang sagutin pero simula ko, ngunit pinutol niya ang aking sasabihin. Sandali, Miguel, may kailangan akong sabihin. Yung tawag na yon, tungkol yon sa dance competition na sinalihan natin dati. Tinanggap nila tayo para sa finals. Sabi niya, nag-uumapaw ang saya sa kanyang mukha. Nagulat ako, ngunit sa halip na makapagsalita, nanatili akong nakatitig sa kanya. Ang damdamin ko'y naghalo-halo, ang saya para sa magandang balita at ang kaba para sa kanyang inamin. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng rooftop, nahanap ko ang sarili kong nag-iisip hindi lamang sa dance competition, kundi sa bagong yugto ng aming pagkakaibigan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Mika? At ano ang mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing ito? Sa wakas, natapos ang gabi na puno ng misteryo, ng saya at ng tanong na hindi pa nasasagot. At sa aking puso, isang tanong ang bumabalik-balik. Handa ba akong umamin ng aking tunay na nararamdaman? Sa pagsisimula ng linggo, ramdam ko ang excitement sa hangin. Papalapit na ang araw ng aming dance competition at kami ni Mia ay puspusang nag-iensayo sa gymnasium. Ang bawat indak at bawat galaw ay kailangan maging perpekto. Si Mia, ang matalik kong kaibigan at dance partner, ay likas na magaling sa pagsasayaw. Sa totoo lang, siya ang nagbibigay ng buhay sa aming routine hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Okay, take 5, sigaw ni Coach Rivera. Huminto kami sandali para magpahinga. Naupo ako sa sahig habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Si Mia ay tahimik na nakaupo sa gilid, tila may iniisip. Is everything okay? Tanong ko sa kanya. Tumango siya ngunit hindi nito naitago ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Naisip ko lang, simula niya, ano kaya kung hindi ko kayang sumabay sa iyo sa competition? Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo namang pareho tayong magaling. We've been practicing for weeks. Yeah, pero ewan ko ba, parang may kulang, sabi niya, sabay iwas ng tingin. Napaisip ako, baka nga may kulang o baka naman siya lang ang nag-iisip ng ganon. Ngunit bago ko pa man siya makumbinsi, tinawag na ulit kami ni Coach para magpatuloy. Habang kami nagsasayaw, naramdaman ko ang pagkabahala ni Mia. Ang dati niyang malaanghel na galaw ay tila ba may bigat. Kami na dating sabay sa bawat hakbang, ngayoy parang may agwat. Hindi ko alam kung paano ito aayusin pero kailangan kong gumawa ng paraan. Pagkatapos ng ensayo, nagpasya kaming mag-usap. Dinala ko siya sa paborito naming spot sa rooftop ng eskwelahan kung saan tanaw ang magandang tanawin ng lungsod sa gabi. Mia, kailangan nating ayusin ito. Seryoso kong sabi. Alam kong may nararamdaman kang hindi tama, pero nandito lang ako para sa'yo. Sabihin mo lang kung ano ang problema. Sumandal siya sa railing at huminga ng malalim. Alam mo naman, di ba, yung tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo, sabi niya, halos pabulong. Natigilan ako. Hindi ko inasahan ang diretsahang sagot niya. Noon pa man ramdam ko na ang kakaibang spark sa pagitan namin, pero hindi ko ito binigyan ng kahulugan. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Mia, I didn't know, pagkasabi ko, kahit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Alam mo, sagot niya, nakatingin sa akin. I just thought maybe if I told you, it would make things easier, but it's not. It's just really harder. Hindi ko alam ang isasagot. Ang dami kong gustong sabihin pero parang natutunaw ang mga salita sa aking bibig. Mahirap pala kapag napapagitnaan ka ng pagkakaibigan at damdamin. Mia,
I value our friendship so much, sabi ko sa wakas. Ayokong masira ito. I know, sagot niya, at ramdam ko ang sakit sa kanyang boses. Pero hindi ko na rin kayang itago. Tumayo kami doon ng ilang minuto, walang imikan. Ang hangin sa rooftop ay tila ba nagiging mabigat. Hanggang sa nagdesisyon na kaming bumaba, dala ang bigat ng aming pag-uusap. Sa mga sumunod na araw, naging awkward ang lahat. Sa dance practice, hindi na kami tulad ng dati. Ang dating koneksyon namin ay tila ba naputol. Nawala ang ritmo ng aming pagsasayaw. Sa huling araw ng practice bago ang competition, naramdaman ko ang urgency. Kailangan naming ayusin ito. Pero paano? Pagkatapos ng huling pag-iensayo, nagpasya akong kausapin si Mia muli. Mia, kailangan nating gawin ito para sa atin. Alam ko, sagot niya at nagulat ako nang makita ang nangiti sa kanyang labi. Isang nangiti na tila ba may alam na hindi ko pa nakikita. May naisip akong gawin, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Hayaan mo akong pamahalaan ng susunod na practice natin, okay? Kahit medyo naguguluhan, pumayag ako. Alam kong may plano siya at sa pagkakataong ito, kailangan kong magtiwala sa kanya. Dumating ang araw ng competition at hindi ko pa rin alam ang buong plano ni Mia. Nasa backstage kami at nararamdaman ko ang kaba. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang kapayapaan din akong nararamdaman. Nang tawagin na ang pangalan namin, hinawakan ni Mia ang kamay ko. Trust me, bulong niya, sabay kindat. Habang kami sumasayaw sa entablado, biglang may bagong koreografiya siyang ginawa. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sinundan ko siya. Parang may mahika sa bawat galaw namin. Ang bigat na nararamdaman ko ay biglang nawala at ang koneksyon naming dalawa ay bumalik. Ngunit sa kalagitnaan ng aming performance, biglang may isang hindi inaasahang pangyayari na wala ng ilaw sa buong auditorium. Nagdilim ang paligid. Sa dilim, narinig ko ang boses ni Mia, puno ng tapang. This is it, our moment. Let's finish this. At doon ko lang napagtanto, hindi namin kailangan ng liwanag para magningning. Sa wakas, ang pinakaaabangang araw ng pagtatanghal ay narito na. Ang mga ilaw sa gym ay nagsimula ng magsindi, mga estudyante ay abala sa pagbabalik ng kanilang mga upuan, at ang musika ay nagsimulang tumugtog sa background. Ako, si Marco, ay nakatayo sa gilid ng entablado. Pilit na pinapakalma ang sarili at isinasalansan ang aking mga hakbang sa isip. Kasama ko si Lila, ang aking matalik na kaibigan na naging dance partner ko nitong nakaraang buwan. Sa kabila ng lahat ng pagod at hirap sa pagpractice, hindi ko maikakaila na nagkaroon ako ng espesyal na damdamin para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagdudulot ng kaba sa dibdib ko. Marco, okay ka lang ba? Tanong ni Lila habang inaayos ang kanyang mga sapatos. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo naman, Lila. Medyo kinakabahan lang. Sagot ko habang pilit na ngumiti. Sa totoo lang, hindi lang ang performance ang iniisip ko. Naaalala ko pa rin ang nangyari sa huli naming practice session. Noong nakaraang gabi, habang kami ay nag-e-ensayo sa gym, napansin kong may kakaibang lungkot sa mga mata ni Lila. Sa bawat galaw niya, tila ba may bigat siyang dinadala. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong, Lila, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ko sa kanya habang kami ay nagpapahinga. Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi niya, may pag-aalinlangan sa boses. Alam mo, ang saya ko na makasama ka sa dance practice. Pero, may isang bagay na kailangan kong aminin. Tumigil siya saglit, tila nag-iisip kung paano niya sasabihin ang susunod na mga salita. Ako naman ay nakatingin sa kanya, nag-aantay. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na may nararamdaman ako para sa kaibigan mong si Adrian. Sabi niya sa wakas na pabuntong hininga. Alam kong ikaw ang mas malapit sa akin, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Parang bigla akong natapakan sa puso. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang kaibigan ko, si Adrian, ay isa rin sa mga malapit sa akin.
Alam kong mabait siya, pero hindi ko maiwasang magdamdam sa narinig ko mula kay Lila. Ah, ganun ba? Ang tanging naisagot ko, pilit na tinatago ang lungkot sa likod ng nangiti. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, naging awkward ang pagitan namin ni Lila. Kahit na patuloy kaming nag-eensayo, naroon pa rin ang hindi maipaliwanag na distansya. Hindi ko alam kung paano ko itutuwid ang sitwasyon, lalo na't ngayong araw na ang aming pagtatanghal. Ngayon, habang nasa gilid kami ng entablado, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga salitang iyon. Kahit paano ay pinilit kong maging profesional, iniisip na kailangan kong maging pinakamahusay para sa aming performance. Basta Marco, kahit ano ang mangyari, nandito lang ako. Sabi ni Lila sa kanyang pakiusap, kahit na medyo nagkakaroon tayo ng misunderstanding, mahalaga ka pa rin sa akin. Ngumiti ako sa kanya kahit sa loob-loob ko ay may kirot pa rin. Salamat Lila, alam mo namang hindi ko pababayaan ang performance natin. Nagsimula na ang musika at kami ay pumasok na sa entablado. Ang spotlight ay tumama sa amin at ang mga hakbang namin ay naging automatiko. Ang bawat galaw ay naging bahagi ng isang koreograpiyang matagal naming pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang pagtibok ng puso ko sa kaba. Sa gitna ng aming pagsasayaw, bigla kong napansin ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng entablado. Si Adrian, nakatayo doon, nakangiti at tila ba nanonood sa amin. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, lalo na't alam kong siya ang dahilan ng pagkabiguan ko. Ngunit sa isang iglap, habang kami ay umiikot, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Si Lila ay tila ba nagkamali ng hakbang, bigla siyang nadulas at sa isang segundo ay nag-alala ako na baka siya ay matumba. Mabilis kong inabot ang kanyang kamay, pilit na inaayos ang aming galaw. Ngunit sa halip na bumalik sa tamang posisyon, bigla kong naramdaman ang kakaibang pagkapit ni Lila sa akin. Ang mga mata niya ay tila ba may pag-aalala, ngunit may kasamang hindi maipaliwanag na damdamin. Marco, sorry, bulong niya habang kami ay nag-pause saglit kahit na patuloy pa rin ang tugtog. At sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi lang ang performance ang nasa gitna ng lahat ng ito. May mas malalim na bagay na kailangan naming harapin. Ngunit paano ko ba sisimulan? Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na hakbang, bigla kong naramdaman ang pagod sa aking mga binti. Ang buong gym ay tila ba nag-iba ng kulay at ang mga tunog ay unti-unting naglaho. Hindi ko alam kung ang kababa o ang pagod ang dahilan, ngunit ang huling bagay na naalala ko ay ang pagkapit ni Lila sa akin habang unti-unti akong bumabagsak sa entablado. Ano ang nangyari? Bakit bigla akong nawala ng malay? Sa kabila ng lahat, ang twist ng aming kwento ay nagsisimula pa lamang.